I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Everyone, hello universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga kababayan. Mayroon tayong upload videos update. Ngayon, may nag-post mga beswa. Ayan, kung nakikita nyo po sa screen po natin, mayroong napapansin ang mga nagpo-post at mga netizen. Yung video daw ni Saldico, yun ba daw ay legit or gawang AI? Ngayon, tingnan natin dito mga kababayan. Sabi po dito na nagpo-post. Ayan o. Sabi, see the differences, sana all nagpakilay. Bakit kaya yung isang ngipon, haha, tapos parang nag-make up ka, Saldico? Sabi po dito mga kababayan. Ayan o. Tingnan nyo. Ito, pansinin nyo po yung kilay ni Saldico. Ito po yung sa video. Ito po yung nasa video eh. Dito, tingnan nyo mabuti dito mga kababayan. Ayan o. Yung kilay, nagpakilay siya. Ayan o. Nagpakilay. Tapos dito, kung nakikita nyo dito, ito yung dati. Oh, kalbo. Wala siyang wala siyang kilay. Aba. Parang naalala ko tuloy si Chis Escudero. Di ba? O kaya ano siya? Tawag dito? O kaya nagbago si Saldico talaga. Nagpakilay din. Tapos dito mapapansin nyo. Ito. Tingnan nyo. Yung ngipin mga kababayan. Bakit bungal siya dito? Dito hindi naman siya bungal. Oh, hindi kaya AI ito? Sabi po ng mga ibang netizen, AI yan. Oh, kaya lang, hindi lang talaga daw napapansin. Nabudol ang taong bayan na naniniwala naman. O, di ba? Hindi lang po nabudol ang taong bayan, siyempre, nabudol dahil kung bakit si PBBM ang tinarget niya na ang tingin niya sa sarili niya ay malinis siya, wala siyang nagawang kasalanan. Ito po yung nakikita ng netizen na si Saldico ay ginamit lamang at nagpagamit siya. So, kung napapansin nyo dito mga kababayan, pumayat si Saldico. Diba? Oh, pumayat siya. Ibig sabihin, parang stress na stress. Kaya marami nagsabi, ito ay AI. Ngayon, mga kababayan, ang sinabi pa nila, mayroong isang senador na kinausap siya tungkol dito sa kanyang mga expose na pawang istoryahe lamang para lang gustong sirain ng Pangulo at tinarget yung magpinsan na si dating Speaker Martin. At syempre, marami tayong mga mambabatas na walang naduda doon sa mga sinasabi niya. At sinabi din ng ibang mambabatas na kung talagang totoong sinabi niya, bakit hindi siya umuwi? Oh, tapos sinabi niya pa sa video niya, sana hindi kumbaga itinitreat daw yung buhay niya, na kikitilin daw ang buhay niya. Ang tanong, sinong kikitil sa buhay niya? Baka yung gumamit sa kanya. Oh, 'di ba? Kasi mamamatay tao siguro mga 'yan. Yung nasa likod niya. Oh, tapos ito pa. Yung bago niyang video doon sa mga doon sa tawag dito, yung bago niyang video mga kababayan na may mga malita. O, ito. Ito yung bago niyang pasabog. Sabi niyo dito, former Ako Bicol, former Ako Bicol Saldico alleged that one of the funds from the supposed 100 billion budget insertion went to him, claiming only President Ferdinand Marcos Jr. and former Speaker Martin benefited from them. Co also claimed that Marcos' share from the insertion amounted 25% or about 25 billion. Grabe, ang tindi, no? He called the Senate and the Ombudsman to investigate the alleged 100 billion insertion in the proposed 2025 national budget. Wow, grabe. Tapos sabi niya pa, wala pong perang napunta sa akin. Lahat po ng insertion napunta sa ating Pangulo at si Speaker Martin Romualdez. Biro nyo, dito pa lang sablay na siya mga kababayan.
So, ibig sabihin, ang nag-uusap si Chis Escudero at siya. Ano naman ang mga senador na nundo doon? Walang alam? Posible naman. O, di ba sabi nila, dapat kung gustuhin lang ni Pangulong Marcos Jr., doon pa na lang sa NIP, doon na dapat. Kaso lang, wala naman. Hindi naman nangyayari yun. Kasi, ang sabi ni Saldico sa BICAM, hindi naman po kasali si BICAM. Even si Speaker Martin, wala naman doon sa BICAM. O, di ba? Alam nyo, halata masyado yung pagpipiki ng mga pinagsasabi nito, no? Wala daw pera napunta sa kanya. Saan nanggaling yung mga air assets niya? Saan nanggaling yung mga bilyon-bilyon na ninakaw niya? How about yung mga mansion niya? Walang napunta sa kanya. Aba, nagmamali ni si Saldico. Diyan pa lang isablay na di ba? Dapat suriin itong video niya kung AI, di ba, mga kababayan? Ngayon, ito pa. Yan ang bago niyang video. Isiniwalat ni dating Bicol representative ko na nag-deliver siya ng mali-malitang pera sa Forbes Park at Malacanang para kina dating House Speaker Martin Romualdez at Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Di ba yan din ang sinabi ni Guti sa mga kababayan? Ano sabi niya? Isiniwalat ni dating ako Bicol Party Representative Saldico na nag-deliver siya ng mali-malita nag-deliver daw siya ng mali-malita. So ibig sabihin, siya mismo ang nag-deliver. Si Guti siya rin ang nag-deliver. What the hell? Talaga lang, grabe. Kailangan makikita dito mga kababayan, no, na dapat may ebidensya talaga siya na ipakita, 'di ba, harapin niya para lang sa ganun mabe-verify kung talagang totoo yung mga sinasabi niya. Dapat ito i-cross-examine talaga para nang sa ganun makita. Dapat sa korte ito no? Binigyan din niya na nagde-deliver lamang siya kasama ang kanyang mga tauhan ng pera kina Romualdez at Marcos. What the heck? Kung sa Malacanang, mga kababayan, alalahanin nyo, ang daming PSG doon. Hindi ka po pwede makapasok doon na isang van. I-inspectionin talaga yan. Diba? So, kailangan nga, sabi ko, pag i-cross-examine si Saldico, malalaman talaga Kasi pag nag-deliver ka sa Malacanang na pera, may mga guard po yan, mga PSG dyan na nandyan So, makikita mo doon talaga. May mga record book kasi yan di ba? Correct me if I'm wrong. So dapat yung mga PSG doon na nakabantay, mapapatawag din. Kung talagang totoo yung sinabi ni Gutesa at saka si Saldico. Ayan pa. Ako at akin lang mga tao. Si Paul Estrada, Martin Tiksay at aking mga security ang nag-deliver sa bahay ni Pangulong Bongbong Marcos, Speaker Martin, sa North Forbes Park, South Forbes Park, hanggang sa Malacanang. Yun nga Yun ang ibig kong sabihin. Kailangan magsalita yung mga PSG na doon nakabantay kasi hindi naman basta-basta makapasok sa Malacanang mga kababayan at maraming mga tao doon. Siyempre, mga workers, di ba? Sa Malacanang. Grabe, ang tindi. Pinangalawahan din ko ang naging testimonya ni Orly Gutesa. Sabi sa inyo iisa lang po. Sa unang video ko, alam ko Gutesa at saka si Saldico, iisa lang po ang mentor nilang dalawa. Iisa lang po ang nasa likod niyan. Niwala kayo sa akin talaga Pinangalawahan din ko ang naging testimony ni Orly Gutesa, ang naging surprise witness na pagdating sa Senate Blue Ribbon Committee kaugnay na manumalyang flood control project at napakilalang retiradong opisyal ng Philippine Marine at dating tauhan niko. Hindi kayo naloka. Mga kababayan, alam po natin ito. Malapit ito kay Digong si Saldico Makaduta ito sa totoo lang. At ito, matagal na nagnakaw ito sa Kabanang Bayan. 'Di ba? So, ang nakikita natin dito, gipit na gipit ito Alam niya kasi tagilid siya. Kaya ang ginawa niya talaga, pinupuntiryan nila ang Pangulo at saka yung magpinsan. Obvious naman po yun Ang magpinsan ang target niya kasi ang nasa likuran nito
nakikita ko, part si Saldico ng distab laban sa Pangulong Marcos Jr. Sino ba ang gustong pabagsakin ng Pangulo? Eh, di ba si Sara Duterte? Ang mga Duterte, yun naman talaga eh. Oh, wag yung ikailayan, mga kababayan. Sino ba ang nanggugulo? Sino ba ang nanira sa social media, 'di ba? Tingnan niyo mga panawagan ng mga DDS. Oh, 'di ba? Anong panawagan ni Harry Roque? O palitan na si Pangulong Marcos Jr., iupo si Sara Duterte. 'Di ba obvious 'yan? Ipinakita ni Ko ang mga larawan ng umano'y mapag-deliver ng mga mali-malitang pera nitong 25 na may mga pitsang January 11, March 11 at May 29 na grabe ang tindi. So kailangan i-verify doon sa mga records yan. O tanungin kung sino yung mga PSG na nandoon. O, di ba? O, gayon din noong 2024 na may pitsang January 8, May 1, May 14. Aba, ang tindi ah. Sunod-sunod. Di kayo naloka. Dito lang parang sablay to guys. Di kayo naloka. O, ayan o. Nakita nyo? Ayan yung mga bagahe. Pero, kung napapansin nyo dito, yung mga bagahe ito, tulad nito, for sale to nakalagay. O, mayroon ito sa SM Ayan o. Alam nyo, yung mga mentor na nasa likodan ni Saldico, isa lang kay Gutesa. Magaling talaga sila gumawa o. Pero, ganun pa man, huling-huli din ang pinaggagawa nila mga kababayan, no? Biro nyo yun? Oo, totoo yun. Ito kasi, for sale to sa SM. Totoo yun. Ayan no. Nakikita nyo dito mga kababayan. Tingnan nga natin yung highlights. Ayan no. Ang dami sa SM yan diba? Matindi. Ito dito pa lang Bakit ito? Makikita nyo dito Parang may naka-attach na parang galing abroad. Ito. Dahil kung ordinaryong traveling bag ito, walang mga ganyan walang ganito. Yung ano lang, kumbaga tawag dito. Yung plain lang yung katulad ganyan, di ba? Ganyan Ayan Tapos, sa gilid pa ng sport cars. Ito, magkabilaan sport cars yan Mayroon bang sport cars si Pangulong Marcos Jr. at saka si Speaker Martin? Palagay ko wala di ba? Baka ano yan. Gawa-gawa lang talaga ni Saldico to. Ako, malakas ang tiwala ko dito. Malakas ang paniniwala ko, gawa-gawa lang ito. Totoo yun, mga kababayan. Bakit? Kasi, alam nyo, madali lang gumawa ng istorya di ba? Ang bilis lang pero mahirap patunayan pagdating sa korte. Ngayon, mga kababayan, yung mga bagahe na yan po ay pag-aari ni Saldico. Oo, totoo po yan. Dahil sa issue ng flood control, dahil mayroon siyang kickback, dinadala po ang mga pera doon sa bahay niya na nakabagahe. Dito nga. So, ibig sabihin, ang mga bagahe na ito ay pag-aari niya. Ito po ang dinideliver sa bahay ni Saldico. Ngayon, ang ginagawa lang nila is, ipinahid lang nila talaga kay Pangulong Marcos Jr. Diyan pa lang halata na for sale to itong bag na ito Di ba? Grabe. Mayroong isang post dito, bukya si Saldico. Sa SM ngayon lang ay nakasell din ito ng 1,449. Sa madaling salita, mga bagong bili na pinicturan, huli na naman ang mali ng script writer, hindi tinanggal ng price tag. Sa mga mapapadaan ng SM, pakicheck na rin. Ayan guys. Parang sumabla yata si Saldico dito Ay ako, ewan ko sa inyo. Gagawa lang kayong kalukuhan nabibisto pa kayo.
Oh, di ba? Ayan oh. Oh. See? 149. Ay, my goodness. Ang gulo talaga ni Saldi ko. Ayan oh. Oh. Nakita nyo dito oh, 149. Ganun din dito. Ano bang nangyari dito kay Saldi ko? Oh, ayan oh. Oh, see? Pareho lang eh. Oh. Yun nga pinakita ko sa inyo, di ba? Sabi ni Yosek dito, bakit may 2024? Yosek Castro, binakbakan ng mga malitang ibinabalandra ni Saldico. Tinawag ng Malacanang na kasinungalingan at bahagi ng propaganda ang mga pahayag ni dating Bicol Representative Saldico kasabay ng pagbanggit sa umanay hindi pagtutugma ng kanyang mga sinasabi at mga totoong pangyayari. Sa isang panayam nitong Sabado, November 15, 2025, biginit ni Presidential Communication and Office, PCO Undersecretary Yosek Castro ang tila mga pitsa sa larawan ng mga malitang ibinahagi ni Ko na naglalaman daw ng pera para kina Pangulong Bongbong Marcos Jr. at House Speaker Martin. Sa ipinakita niya ng mga malita ay mas lalong nalubog sa kumunoy ng kasinungalingan si Saldico. Napansin ang mga pinos na picture. May pizza na January 2024, may 2020, yan, 2024, June, May 2024, June 2024, August 2024, at October 2024. Ano ni Castro, paglilinaw niya, nag-open ang Bicam noong November 2024, kaya paano mag-deliver di umano ng kanyang mga tao ang mga malita noong January, May, June, August at October 2024 kung di pa naman nagsisimula ang Bicam Conference sa budget 2025. Kaya nga, di ba, doon sa pinakita nating video. Oh, yun ang tanong. Diyan pa lang sablay ni si Saldico eh. Oh, di ba? Sablay na si Saldico mga kababayan eh. Totoo yun. Tanong ni Pani Castro, saan daw kaya nakuha ni Ko ang mga pizza na mas maaga pa sa sinasabi niyang mga buwan na may transaksyon para kina PBBM at Romualdez. Saan niya kinuha ang pera noong mga buwan ng taong 2024 kung sa budget 2025? Natural, malaki ang ninakaw eh. Baka pera niya na ninakaw yung mga past admin. Sabi niya dito, saan niya kinuha ang pera noong mga buwan ng taong 2024 kung sa budget 2025 manggagaling ang di umano'y mga delivers at mga malita lamang ang ipinakita ito. Anong PCO Undersecretary? Tinukoy ni opisyal na sinabi ni Ko na nakipag-usap umano siya sa budget secretary Amina Pangandaman na nagsimula ang Bicam Conference Committee processes noong 2024. Di Castro, dapat imbestigahan ni Ko upang matukoy ang mga autoridad kung saan nanggagaling ang kanyang mga kasinungalingan. Hamon pa ni Castro sa sinabi niya, wala siyang kinupit na halaga kahit nasa kamay niyang ang pag-insert ng mga proyekto sa budget 2025. Patunay niya ito lalo pat nagsusumingaw ang mga yaman niya. Totoo po yun, di ba? Sabi niya wala doon sa nakuha. Kasinungalingan po yun, mga kababayan. Hindi po totoo. So, itong mga pizza na ito, di ba? Anyari kay Saldico, sino ba ang nasa likod nito? Yung mentor niya. Sino bang mentor niya? Di ba sabi ko, kung sino yung mentor ni Gutisa, siya rin ang mentor ni Saldico. Di ba? Ang ang aga. May pizza na January 2024. Kailan ba ang usaping ang Bicam ay yung yung deliberation tungkol dito sa pag-uusap ng 2025 budget. Di ba November po 'yan? Bakit nauna si Saldico? Anyari? Ang aga niya naman January. Di ba pinakita natin 'yan? Yung mga pizza na 'yun, mga bes. Bakit? Diyan pa lang nagsisinungaling eh. Nag-open ang Bicam noong yan nga di ba? Nag-open ang Bicam noong 2024. November. Bakit si Saldico nauna? January. Wah. Diyan pa lang nagsinungaling siya, guys. Sinungaling talaga.
Para sa ating mga kababayan, aba, maghunos dili kayo. Hindi porke nagsalita si Saldico, paniwalaan nyo na. Huwag ganun, mga bes. Kailangan pa ng masusing investigasyon ito, mga kababayan, Kailangan ipalabas ito na may kaukulang sapat na ebidensya. Hindi po yung nagpangalan ka sa Pangulo ay akusado na kaagad or totoo na yung sinabi. No, mali po. Maraming kailangan busisiin dito, no? Alam nyo, maganda talaga pag cross-examine si Saldico, mga kababayan. Ang ganda pakinggan. Tingnan natin kung paano ang sagot nito. Oo, totoo yun. Alam nyo, sa totoo lang, sana gumawa ng kaparaanan ng Pangulo para mapauwi yan Nang sa ganun, para mapanagot baga. Oo, no? So, yun, mga kababayan. Ano po ang masasabi nyo dito? So, well, dyan pala nga, sablay na po si Saldico. Thank you for watching. See you again when we next upload. Bye 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 and baboos. God bless Philippines.